Elliot Blake, bitawan mo ako. Huwag mong gawin to. Noon, may isang totoong pag-ibig na nasa harapan ko lang. Hindi ko yun pinahalagahan. Kung bibigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon, sasabihin ko sa babaeng yon, Gabriela Pierce, mahal kita. Anong nangyayari? Ang ingay mo. Lauren Blake, bruhang babae ka. Hindi ka magkaka-boyfriend habang buhay. Elliot, mamatay ka na. Anong klaseng bangungot yon? Bruha, bakit ka nandito? Bakit mo ako sinampal? Sinira mo yung moment ko. Bruha, ang tagal na simula nung huli mo akong tawagin ng ganyan. Magsalita ka naman? Ako na nga tong sinaktan. Bakit ikaw pa nagkukunwaring may amnesia? Ha? Dahil lang hindi mukha ko yung babaeng pinapangarap mo? Magpapanggap ka na parang walang nangyari, ha? 7 taon tayong kasal. Ano bang tingin mo sa akin? 7 taon na kasal? 2026 12 taon na ang hinaharap na nadaanan ko. Itong antigong Florera? Bahay ko ba to? Ginawang matandang hindi na maporma ni Lauren ang dating sikat na heartthrob tungo sa pagiging matandang tila abo sa isang buhos ng tubig. Parang ninakawan niya talaga ako ng 12 taon ng buhay ko. Ano bang pinagkaiba nito sa paggalagas ng mga taon sa buhay ko? Ang ninakaw na kabataan ko. Ibig sabihin ba nito? Hindi ako naghirap kahit konti? Tatay? Grabe ang lala. Hindi ko pa nga nararamdaman ang buhay asawa. Paano ako nauwi sa pagiging tatay? Halika dito, paakay kay tatay. Tatay, sorry po. Hindi ko na uulitin ang pagnanakaw ng ice cream. Alam ko namang mali ako. Ruby. Robbie. Elliot, kung galit ka, sa akin mo ibaling. Huwag mong ibuntong ang galit sa bata. Hindi, ako. Hindi ano. Sa tuwing hindi kita binibigyan ng pera, papalo ka o sisigaw kay Ruby. Anak mo siya. Ako nang ang 30 anyos? Paano ako naging ganito kasama? Pwede pa bang mailigtas? Ang image ko? Kung sabihin ko sa'yo na bumalik ako sa nakaraan mula nung ako'y 18, maniniwala ka ba? Paglalakbay sa oras? Para lang payagan kitang makasama ang kabit mong si Gabriela, gumagawa ka ng kahit anong kwento. Gabriela? Gabriela, grabe. Ang galing ko nga talaga. Nakuha ko pa ang campus beauty. Hindi. Kung ang isang lalaki ay hindi iginagalang ang sarili niya, parang bulok na repolyo lang siya. May asawa na ako at may anak na rin. Seryoso ka ba? Paano ko iisipin? Ang mga ganyang kahihiyan? Honey? Anong pinagsasabi mo? May asawa na akong lalaki? Paano ako makikisawsaw sa iba pang babae? Tama ba? Mommy, parang ngumiti si Daddy sa atin. Sa 7 taon, ni hindi niya tayo ginawan ng magandang tingin. Paano siya biglang nagbago, no? Para makapag-utang para kay Gabriela, kaya niyang gumawa ng kahit anong kasinungalingan. Elliot, wala akong pakialam kung anong trip mo para kay Gabriela. Sinasabi ko sa'yo,
Huwag mong isali ang bata. Terna. Sandali. Wala bang ice cream? Grabe. Pagkatapos mag-graduate, pumasok sa showbiz, naging triple-belted best actor. Tapos biglang nag-retire para magtayo ng investment firm. Mula sa pagiging top-tier icon, naging kapitalista ako. Chairman ng Starlight Media, Elliot Blake, nakitang nag-overnight sa hotel kasama ang artist niya. Si Mr. Blake ng Starlight Media ibinigay ang lahat para sa ngiti ng isang babae. Starlight Media, malapit nang mag-bankrupt. Hindi nga. Babe, dati-dati antukin ako lately, pero hindi naman ako nagpupuyat. Sobrang baliw lang talaga ako sa'yo. Baby doll, kumain ako ng lugaw ngayon. Hulaan mo kung anong klase. Tama. Yung lugaw na naaalala kita tuwing linggo. Ang lasa. Regalo para sa baby doll ko. Bili ka ng maganda mong dress. Baby doll, nalason na ako. Anong lason? Sabi ng doktor, intimacy lang daw sa'yo ang gamot. Hindi ko na kaya. Imbes na maging mayamang kupal, nandito akong nagpapakaaso para kay Gabriela. Sunod-sunuran man ako. Pero itong ganito, nakakahiya talaga. Magandang umaga, Ginoong Blake. Magandang umaga, Ginong Blake. Hindi naman ako namamaligmata, di ba? Ngumiti si Ginoong Blake. Hindi ba siya ngumingiti lang kapag kasama niya si Gabriela? Hello, Ginoong Blake. Magpadala ka ng abiso? I-audit ang lahat ng proyekto at financial record ng kumpanya. Opo, sir. Tatlong taon, 380 bilyon ang naubos. Inupahan ko ba kayong mga taga-durog ng papel? Tingnan nyo tong mga walang kwentang project. Na-review ba talaga to bago pinondohan? Ginoong Blake. Itong mga project na kung ikaw po mismo ang nag-approve. Ako ang nag-approve? Elliot, may iba pang tao dito sa kumpanya na dapat asikasuhin. Hindi pwedeng puro kay Gabriela lang ang lahat ng resources. Tsaka, sa acting niya, hindi niya kakayaning mag-boss lady role. Ulitin mo pa yan? Shareholder din ako, Pudik. Owen Fisher, pakinggan mo ako. Akin ang kumpanyang to. Gagawin ko kung anong gusto ko. Basta masaya si Gabriela, pati buong kumpanya susunugin ko pa kung kailangan. Para ka lang taghiyawat sa puwet ko. Huwag mo akong subukang kontrolin dahil lang may 40% kang share. Nababaliw ka na ba? Alisin mo yung daliri mo sa harap ko. Magtrabaho ka o umalis ka na lang. Ano bang mga kagaguhan ang pinaggagawa ko noon? Hindi pwede. Kailangan kong malaman kung ano na ang nagawa ko sa lahat ng taon na to. Aayusin ko to ng sarili ko. Ginoong Potter, dalhin mo ako sa bahay ng mga magulang ko. Caesar, sign set Kinapo ang GPS papunta sa Thompson Estates. Thompson Estates? Ay, naging mabuting anak pala ako. Binilhan ko ng mansyon ang mga magulang ko. Tanong ko lang, kumusta na kaya sila ngayon? Ang initial diagnosis ay uremia. Kung hindi makakahanap ng donor, hanggang 10 taon na lang ang pasyente. Ma, 12 taon na ang lumipas? Si Papa, hindi naman siguro. Ginoong Potter, bilisan mo pa? Miss Bennett, nasaan si Papa ko? Papa? Papa, buhay ka pa. Ikaw talagang walang utang na loob na anak. Gusto mo mamatay na ako, di ba? Hindi, ano bang ginagawa mo? Nag-aalala ako para sa kalusugan mo. Kalokohan. Hindi mo ba pinutol na ang ugnayan natin? Mahigit 2 taon na ang lumipas. Wala ka namang paramdam.
Bumalik ka pa para lang itanong kung patay na ako? Nag-aalala ka sa akin? Hinintay mo lang namang mamatay ako para makuha mo ang mana ko at gastusin sa kabit mong yon. Ma'am, tingnan niyo. Nag-aaway si Young Master at si Sir. Ay, naku naman. Ano bang ginagawa niyo? Umuwi na nga ang anak natin. Tama? Buti pa si Mama, nag-aalala para sa akin. Kahit gusto mo siyang saktan, kumain ka muna. Di ba? Paano mo magagawa yon kung wala kang lakas? Ma, Bakit ka pa kasi bumalik? Sasabihin ko sa iyo, ubos na ang mga ipon natin dahil sa iyo. Lahat na ipagbili na. Ano man ang dahilan mo ngayon. Wala nang pera para suportahan yang si Gabriela. bakit mapaulit-ulit yang tungkol sa kabit? Ma, pa? May amnesia ako? Hanggang bago ako mag-18? Doon lang ang memorya ko. Hindi ko nga matandaan kung may kinalaman ba ako kay Gabriela? Ano? May amnesia ka? Anak, totoo bang nawalan ka ng alaala? Ang utak mo parang gulo-gulo na. Ma, ayos naman ang ulo ko, pero parang hindi ko na maalala yung mga nangyari dati. Hanggang dun lang ang memorya ko sa nung sinabi na may kidney failure si Dad. Pa, ayos ka na ba talaga ngayon? Ayos na ayos ako. May kidney transplant ako 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ng mga doktor na swerte raw ang tatay mo, na may anak na sobrang tapat, handang magbigay ng kidney para sa kanya. Ma, bilang anak mo, tama lang na gawin ko yun. Tama lang sabi mo? Kalokohan. Kay Lauren galing ang kidney na nakuha ko. Kay Lauren? Paano naman ako? Di ba sabi nila match din ako? Anak, ayaw ko rin namang ikaw ang magbigay ng kidney. Pero hindi na makakapaghintay ang katawan ng tatay mo. Maawa ka naman sa kanya. Pinagtrabahuhan niya ang pamilya natin habang buhay. Hindi ko kaya. Sinabi ni Gabriela sa akin na kung kulang ako ng isang kidney, maaapektuhan daw ang kaligayahan ko balang araw. Tsaka ilang taon na ba? Ang tatay ko? Mamamatay din naman siya eh. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang pagmamahal at ligaya ko para lang iligtas siya. Ayoko ng kidney mula sa batang walang utang na loob na to. Lumayas ka dito. Hindi ko rin naman ibibigay sa'yo. Ma, bababa na ako. Match ang kidney ko. Pwede na nating ischedule ang operasyon bukas. Ayos, gamitin natin ang sa kanya. Pag nakuha mo na yung sa kanya, pwede mo nang tigilan. Ang patingin sa akin. Ikaw, wala kang utang na loob. Humiga ka na lang. Hoy, anong ginagawa mo? Inaapi mo ang asawa't anak mo at nilalait mo pa ang mga magulang mo. Anong klaseng lalaki ka nga ba? Mas mabuti pang putulin mo na iyan. Anong ginagawa mo? Si Lauren kaya niyang gawin lahat para sa tatay ko. Anong klaseng lalaki ako? Grabe, ang sama ko talaga. Ayos na ngayon. Pero sa totoo lang, maayos talaga si Lauren. Pinigay niya lahat para sa pamilya na to. Wala kang makita kahit isang mali sa kanya. Ma? Bakit ako nagpakasal kay Lauren? Ang kapal ng mukha mong magtanong, buntis mo kasi siya. Elliot, Iniisip mo ba na makukuha mo lahat ng gusto mo? Sa pamamagitan ng mga ganitong nakakahiya, para pilitin akong pakasalan ka? Sa puso ko, hindi ka kailanman magiging asawa ko. Bukod sa sertipiko ng kasal na to, wala ka nang makukuha kahit ano. Kumuha ka ng isang batang may mana
Tapos ginawa mong katatawanan sa lungsod. Pero ibinuhos niya talaga lahat para sa pamilya na to. Hindi lang siya nag-donate ng kidney sa tatay mo. At pinalaki mag-isa ang bata. Nagbigay pa siya ng pera sa kumpanya mo nang walang hinihinging kapalit. Bumili pa nga siya ng malaking bahay para sa tatay mo at sakin. Siya ang bumili nitong bahay? Sino pa ba? Akala mo ba? Ikaw ang bumili? Ikaw nga walang kwenta? Anak, makinig ka sa akin. Si Gabriela, kasama ka lang niya dahil pera mo ang habol niya. Si Lauren ang totoong mabait sa'yo. Buhayin mo na lang ng payapa ang buhay mo kasama siya, ha? Ma, relax lang kayo. Bumalik ako ngayon kasi gusto kong ayusin ang relasyon ko sa kanya. At tuluyang layuan na ang malas na naging ako 12 taon na nakalipas. Yan ang gusto ko. Uy, Elliot, nasa na yung FL contract na pinangako mo? Ba't di mo pa sinusend? 20 minuto. Bibigyan kita ng eksaktong 20 minuto. Pag di ko nakita ang contract simula ngayon, huwag mo na akong kontakin kahit kailan. Gabriela? Hinahanap lang kita. Panahon ng bayaran mo, lahat ng utang mo sa akin. Elliot, saan ka pupunta? Pa, may inaasikaso lang ako. Elliot, kung maglalakas loob kang makita na naman ang babaeng yon, huwag mo akong tatawaging tatay kahit kailan. Pa, maniwala kayo sa akin. Aayusin ko na talaga lahat ngayon. Babawi ako kina Lauren at Ruby. Haay, ikaw. Matanda, ano ba talaga ang nagawa natin para mapasama tayo ng ganito? May napakabait tayong manugang na si Lauren, pero napalaki natin ang anak nating ganito. Dapat hindi na talaga ako umasa pa sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, kailangan nating kumbinsihin si Lauren na makipaghiwalay sa kanya agad. Putulin na ang ugnayan nila habang maaga pa. Yan lang ang paraan para maprotektahan ang Blake Group na assets ni Lauren, na hindi masira ng kahiyahiyang yan. Oo nga. Simula ngayon, si Lauren na lang ang kinikilala nating anak. Ipagpalagay nating wala ng anak na walang utang na loob. Nandito ka. Dala mo ba ang kontrata ng FL? Gabriela, 12 taon na ang nakalipas. Maganda pa rin ang mukha niya. Pero sa katawan, hindi siya kasing ganda ni Lauren. Bakit ba lagi ko siyang ikinukumpara sa halimaw na iyon? Uy, kung gusto mong pumasok sa kwarto ko, bigay mo ang kontrata. 200 milyong proyekto? Dito pa nating pag-uusapan sa pintuan? Ay naku naman, pwede naman tayong mag-usap sa loob. Pero matagal ka nang hindi nagpansin sa akin. Bawiin mo naman sa akin. Ganito na lang. Padalhan mo ako sa Venmo ng 500,000. Ilagay mo na regalo lang. Tsaka kita papapasukin. Parang nagbalik ako sa nakaraan. Kung papaloko pa ako ulit sa isang mukhang pera na tulad mo, para saan pa akong bumalik? Mukhang hindi ka seryoso maging FL. Kung ganun, babalik na lang ako at mag-iisip. Oy, teka, sandali. Nagbibiro lang ako. Huwag kang magmadali. Sobra ka nang nakakuha sa akin. Maliit lang na interes? Hindi naman sobra, di ba? Ang proyekto sa North Shore Bay may mahigit 10 bilyong puhunan. Ito ang pinaka-importante sa grupo para sa susunod na quarter. Anong meron? Miss Blake, ang asawa mo, magkasama sa kama si Gabriela. Ano to? Grabe, ang sama naman nun. Narinig ko na hindi daw okay ang asawa ni Miss Blake. Totoo pala. Hindi ko talaga gets. Si Miss Blake na may pera. At maganda pa, ano pa bang hinahanap ng asawa niya? Hindi ko nga akalain na may kabit siya. Kung ako si Miss Blake, sa ganyang klaseng asawa na walang hiya, matagal ko na siyang iniwan.
Ipapadala sa email nyo lahat ng project materials. Tapos na ang meeting. Patingin muna ng kontrata. Elliot, niloloko mo ko. Nagkasundo tayo sa 200 milyon na puhunan. Bakit biglang naging 10 milyon na lang? Kaya pala hanggang ngayon, hindi pa rin natin napipirmahan ng FL. Alam mo naman ang lagay ng kumpanya? Yan lang ang laman ng account natin. Wala kayong pera? Kung wala ka talagang pera, hingin mo sa asawa mo. Kahit maliit na parte lang ng yaman niya, mas malaki pa kesa dito. Uy, lambingin mo lang. Kung ayaw pa rin niya, disaktan mo yung anak niyo. Hindi ba ganyan ka naman palagi? Kapag umiyak na yung bata, sigurado bibigay na yon. Hindi naman siya tumatangging mag-invest. Ang sabi niya, basta maglabas ako ng 10 milyon muna, siya na bahala sa sobra. Kahit magkano pa yon. Dati pa nga ang dami ko nang naibigay sa'yo. Bakit ayaw mo akong pautangin kahit konti? Naku naman. Sa lahat-lahat, 50 milyon lang naman ang binigay mo sa akin. Tingnan mo itong bahay na to. Pati renovation at mga gamit, lahat may gastos yan. Wala na kong cash ngayon. Ikaw pa tong nagudyok sa akin magsinungaling sa misis ko at sakta ng anak ko. Kinuha mo na nga lahat ng yun sa akin. Tapos ayaw mo akong pasahan kahit konti? Pero, ako rin naman ang nagpapakahirap humanap ng investors. Kung wala ka man lang ambag, paano ko makikita ang sinseridad mo? Sige, mamaya ng gabi, ipapakita ko sa'yo ang sinseridad ko. Elliot. 20 taon kong sinayang. Pero kahit kailan, hindi ko pa rin nakuha ang puso mo. Ngayong gabi, hayaan ko kayong magsama. Anong meron, Elliot? Ito ba ang tinatawag mong sinseridad? Grabe nga ako kung makapagsikap. Hindi pa ba sapat yun para tawagin na totoo? Akala mo talaga na gusto kong makipagtulugan sa'yo? Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ka naman kagandahan. At ang dibdib mo. Hindi ko talaga maintindihan. Kung paano yung ako na 18 pa lang, napaniwala mo sa mga kalokohan mo. Elliot, ang kapal ng mukha mong ipahiya ako. Breaking news! Ikaw ang habol ng habol sa akin. Kung hindi lang dahil sa bagong pelikula, tingin mo kakausapin pa kita? Breaking news. Ikaw ngayon ang nagmamakaawa sa akin. Nagmamakaawa? Ngayon nga, hindi mo makuha-kuha yung pondo para sa project mo? Ni hindi pa nga nakakaumpisa yung project. Ano naman ang ipagmakaawa ko sa'yo? Ipagmamakaawa ko bang bigla kang maglabas ng leading lady mula sa wala? Hindi. Hindi pera ang nilalapit mo. Ang hinihingi mo ay bigyan kita ng paraan makaalis sa gulo. Elliot. Hindi ka na yung sikat na Triple Crown. Best Actor. Malapit nang magsara yung nakakaawang media company mo. At ako yung sumisikat ngayon. Pwede akong makakuha ng role kahit saan ako pumunta. Kaya mo ba talagang pakawalan ako? Huwag mong hintayin na. Umabot sa puntong luluhod ka na lang, umiiyak at magmamakaawa sa akin. 50 milyon lang naman ang nailipat mo sa akin lahat-lahat. Bakit ka matatakot mawalan ng pera? May asawa ka naman. Paandaran mo nga sweet talk. Kung ayaw kanyang bigyan, saktan mo yung anak ninyo. Ikaw talaga. Ito ang pinaka-latest at pinaka-advanced na evidence recorder. Mula nung pumasok ako dito, nagre-record na siya. Lahat ng sinabi mong pagtuturo sa akin kung paano humingi ng pera sa asawa ko at kung paano mo ako lolokohin para sa pera ko. Kung ayaw mong sirain ang pangalan mo, mas mabuting ibalik mo sa akin lahat ng pera ko. Ibigay mo na. Elliot, ganito ba yon? Pagbukas ng pinto, makikita kong ikaw at siya magkakasama sa kama? At magpapakita ka pa ng saya't saya mo na hindi ko pa nakita kahit kailan.
Elliot, kung ito ang gusto mo, Eddie, ibibigay ko sa'yo. Gabriela, sinasabi ko na sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Elliot, paano mo nagawa akong itulak? Matagal ka ng sunod-sunuran. Ngayon gusto mo nang ikaw ang masunod, no? Gusto mong magpaalila ako sa'yo? Gusto mong magmakaawa ako? Alam mo, sasabihin ko sa'yo, wala kang mapapala. Ibibigay mo ba sa akin ang voice recorder? At magpapatuloy ako na parang dati, bubungis-ngis sa'yo. O kaya, lumayas ka dito sa bahay ko. Sigurado ako, habang buhay mo, hindi mo na ako makikita. Akala mo kung sino ka? Parang diyosa. Katulad mo, kahit libre, hindi kita kukunin. Anong sinabi mo? Sinabi ko, pangit ka. Walang class, walang utak. At naniniwala ka pa na prize catch ka? Pinaplano mong gamitin ako? May asawa akong mabait, malambing sa bahay na hindi ko pinapansin? Para lang sa tanga tulad mo? Naloko na ako? Elliot, ang lakas ng loob mong laitin ako? Hindi lang kita lalaitin. Sasabihin ko rin, mas mabuti pa ibalik mo lahat ng pera na binigay ko sa'yo. Kung hindi, hindi na ako magiging mabait. Ipinapalayas mo ako? Ano to? Ang tanging alaala mula sa biyenan mo. Hindi mo naaalala to? Nung sinabi kong gusto ko yan, pinilit mo pa si Loren na dalhin to sa akin. Grabe! Habang hinihilat ko, mas malala pala ang kabulukan ko. Sobrang mahal ng asawa mo to. Sabihin mo nga, kung babasagin ko to, magagalit ba yung sunod-sunuran mong asawa? At titipirin ka sa pera? Huwag mong subukan! Si Dragon? Lauren, anong ginagawa mo dito? Sinundan mo si Elliot dito, diba? Talagang binuksan mo ang lock ko para lang sa kanya? Grabe, karapat-dapat ka talagang tawaging simp. Si Elliot ang simp ko. At ikaw, simp ka ni Elliot. So, ano ibig sabihin nun para sa'yo? Simp nga simp. Ikaw? Ikaw, gold digger ka? Anong karapatan mo na kausapin ang misis ko ng ganyan? Actually, pinagtatanggol niya ako sa harap ni Gabriela. May lakas ka ng loob sabihin yan? Sa'yo ba ang bahay na to? Lahat ng nandito pera ko ang pinambili. Ang misis ko, pwedeng pumasok at lumabas kahit kailan niya gusto. Ikaw ang dapat umalis dito. Lahat ng to kusang loob kong ibinigay sa'yo. Gusto mo bang bawiin ang salita mo? Gabriela, aralin mo ang batas. Ang mga to, ari-ari ang pang-mag-asawa. Niloko mo ako para magbigay ng unilateral gift, pero walang bisa iyon sa batas. Gold digger ka na walang utak. Sinasabihan kitang nakakaawa ka. Ikaw. Security. Yes, sir. Palabasin mo siya. Kayong mga tao. Nanghihimasok ka sa pribadong ari-arian. Mga pambubuli lang kayo. Elliot, lumayas ka. Elliot, bilisan mo at iligtas mo ako. Lauren, ang inuro mo talaga. Kahit alam kong sa puso niya wala talagang lugar para sa akin, hindi ko pa rin napigil. Naprotektahan siya. Bruhang babae. Hindi. Loren. Anong ginagawa mo? Pamana ito ng nanay mo. Ibinabalik ko lang sa'yo. Elliot, ito lang ang tanging bagay na iniwan ng nanay ko sa akin. Ibigay ko na ang kahit ano pa, pero hindi ito talaga. Ganito ka ba kalungkot dahil lang sa pulseras? Pero naisip mo ba? Kung ano naramdaman ko nang pinilit mo akong pakasalan, hindi ba't mas miserable at nandidiri pa ako noon? Gusto ko lang makita na ganito ka ngayon kalungkot. Lauren.
Hindi ka lang magwawagi sa puso niya. Pati asawa mo, ginagamit pera mo para suportahan ako. Ibinigay pa niya sa akin ang pulseras ng nanay mo. Para lang paboran ako. Para sa isang babae na nauwi sa ganito, nakakaawa ka at napakababa. Nakiusap ako ng ganyan dati, pero binigay mo pa rin yung pulseras kay Gabriela. Ngayon ka pa naging plastic? Ako? Elliot, ikaw nakilala sa industriya na ilang beses nanalo bilang best actor. Tama na ang pag-arte mo sa akin. Pwede ba? Huwag mong isipin na hindi ko alam na may ginagawa kang plano. Gusto mo lang akong lokohin para lumambot ang puso ko at manghiram ng pera para sa bagong pelikula ni Gabriela. Sa panaginip mo lang yon. Loren. Ang ganda ng proyektong to. Ang lupit ng kwento. Matitindi ang mga karakter. Mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Pag to ang ginawa natin, siguradong patok to. Sa ganda ng proyekto, mapupunta lang kay Gabriela yung ahas na walang talent. Ako pa yata ang nagtutulak na malugi agad ang kumpanya. Kung ganito kaganda ang bigay sa atin, kung kukuha lang tayo ng magaling at sumisikat na aktres, tiyak ang kita natin. Kaso ngayon, hindi sapat ang pera ko. Kahit kunin ko pa ulit yung binigay ko kay Gabriela, kulang pa rin. Pasok ka? Owen, parang kababata ko pa to. Tropa ko simula pa estudyante. Shareholder din siya sa kumpanya ko. Mukhang kahit tumagal na ang panahon, kahit nasira ko asawa't anak ko, pero yung samahan namin ng kapatid ko, hindi nagbago. Owen. Bakit kaya hindi niya ako iniiwasan ngayon? Ginoong Blake. Oo? Binalikan ko ulit itong proyekto. Sobrang laki ng potensyal nito. Pag dumating ang pondo, sisikat tayo rito. Kung magsanib puwersa tayo, tiyak na tagumpay ang palabas na to. Siyempre, gusto pa rin niyang si Gabriela. Hindi, Ginoong Blake. Kaya po ako nandito ngayon para pag-usapan natin ang pag-atras ko sa shares ko. Ano, magwi-withdraw ka? Noon, buo ang tiwala ko at naniwala sa mga sinabi mo. Buong ipon ko at pera pa ng magulang ko pang kasal, lahat inilagay ko para buhayin tong kumpanya kasama ka. Tapos ganito trato mo sa akin. Paano ba kita trinato? Hindi mo pinansin ang mga pagtutol ng lahat. At ibinigay mo lahat ng resources kay Gabriela hanggang sa halos malugi na ang kumpanya. Elliot, matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Sobra-sobra na ang nagawa ko para sa'yo. Sabay nating pinuhunan ang kumpanyang to. Pero ako pa mismo ang nagpabagsak dito, kaya pati silang lahat nadamay sa pagkalugi. Ang sama kong tao. Kalma na lang. Wala rin naman kwenta kausap ka. Bantayan mo na lang sarili mo. Hoy Owen, tapos na akong i-promote si Gabriela. Alam kong nagkamali ako. Basta hindi natin gagamitin si Gabriela para sa project na to, hindi talaga malulugi to. Hindi Mr. Blake? Hindi ka naniniwala? Promise, hindi ko na talaga ibubuhos pa kay Gabriela ang resources. Paulit-ulit kitang pinaniwalaan dati. Pero lagi na lang ganito ang ending. Paano mo ako mapapaniwala pa? Owen. Kailangan kong maayos ang project na to. Hindi ko kayang pabayaan yung tropa kong lumaki akong kasama, na umalis na luhaan. Ruby, sino ang iginuhit mo? Ako to. Ito si Mommy. Tapos sino naman ito? Si Daddy ito. Sana si Daddy maging katulad sa drawing at protektahan kami ni Mommy. Paano kita mapoprotektahan? Daddy! Daddy, pakiusap, huwag mo akong saktan. Alam kong nagkamali ako. Elliot, kung galit ka, sakin mo ilabas. Ako ang nagpapinta sa kanya. Huwag mo siyang sasaktan. Anong kasalanan ko? Nagtanong ako kay Miss Bennett at sabi niya mahilig si Ruby sa strawberry cake. Talagang lumabas ako para bilhan siya. Totoo bang hindi mo na ako sasaktan? Bakit si Daddy ang sasaktan ka? Hindi ba sinabi mo na nakakainis ang painting ko? Na nakakagulo ito sa bahay? At naaabala ka? Ruby,
Sorry ha, pangako, na hindi na kita pagagalitan. Kung gusto mong magpinta, magpinta ka lang. Huwag kang matakot. Kung may madumihan, tutulungan ka ni Daddy linisin yon, okay? Talaga? Siyempre, totoo. Ngayon tara na. Hugasan natin ang mga madumi mong kamay, tapos sabay tayong kakain ng strawberry cake, okay? Okay. Tara na. Parang ibang tao na talaga siya. Kung patuloy siyang mabait kay Ruby, baka gumaling na agad. Ang sakit ni Ruby. Ang mga munting palaka ay lalangoy-langoy. Bigla nilang naisip, ano kaya itsura ng nanay natin? Tulog pa siya. Tulog pa si Ruby. Ngayong gabi, ikaw ba ang magbabantay sa kanya o... Wala naman akong ginagawa. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Si... Hindi ba ito yung bagong proyekto na ginagamit mo para i-promote si Gabriela? Bakit mo na naman ipinapakita sa akin ito? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ako magbibigay ng pera para suportahan yung karida mong yan. Huwag ang padalos-dalos humusga. Malaki ang potential ng project na to. Kung hindi si Gabriela ang gagamitin natin, at kumuha tayo ng FL na maganda at talented, siguradong papatok ang pelikula? Hindi gagamitin si Gabriela? Talaga bang naniniwala kang maniniwala ako sa'yo? Han, nakikiusap naman ako. Paniwalaan mo naman ako kahit ngayon lang. Anong? Tawag mo lang sa akin? Kahit ano pa man, ikaw pa rin ang asawa ko. Matagal na tayong kasal? At malaki na rin ang anak natin. Kaya, please, tulungan mo naman ako, pwede ba? Kaya, paano ba kita matutulungan? Itong pelikula na to? Gustong-gusto ko talaga itong magawa. Kaya, pwede mo ba akong pautangin ng pera? Isipin mo na lang na investment mo to. Pag lumabas na to, babayaran kita ng may tubo, pati share sa kita. Pwede ba yun? Alam ko na to. Galing ng performance mo, ha? Bumili ng Ruby Cake. Pinatulog siya. Niloloko mo lang ako para makahingi ng pera para diyan sa bagong pelikula ni Gabriela. Hindi ko. Ay, Mommy. Mama. Ruby. Anong nangyari, Ruby? Ayos lang, nandito si Mama. Mrs. Delaney. Oh? Pakikuha si Dr. Grant. Siyempre. Anong nangyari kay Ruby? Tuwing nag-aaway tayo, o kapag binabastos mo siya, nagkakaroon siya ng masasamang panaginip. Sabi ni Dr. Grant, psychological disorder ito na dulot ng trauma. Dahil sa akin yun. Kung naiinis ka, pwede kang magpahinga muna. Hindi ako. Pasensya na. Di ako makapaniwala na nag-apologize siya. Kasalanan ko lahat ito. Ruby, hawak ka ni Mama. Nandito si Mama at Papa pareho. Hawak ka namin. Madam, nandito na si Dr. Grant. Dr. Grant. Ang bait mo, Ruby. Dr. Grant, kumusta si Ruby? Kalma na siya ngayon. Hanggat hindi masyadong napapagalitan ni Elliot, mamayang gabi, makakatulog siya ng maayos. Bukas, magkakaroon ulit ako ng counseling session sa kanya. Sige. Ano bang ibig sabihin nun? Salamat sa pagod mo, Dr. Grant. Ako ang primary doctor ni Ruby. Trabaho ko talaga yun. Mr. Blake, pwede ba tayong mag-usap ng pribado saglit? Siyempre, tara. Wow. Ang galing mag-drawing ng anak ko. Talaga ba? Oo. Mr. Blake, baka gusto mo. Tingnan ang mga ito. Ito ang totoong papel mo sa puso ni Ruby. Para sa kanya, ikaw ay isang demonyo. Ang ugat ng mga takot niya, pag-aalala, at depression. Pero at least, ang mga drawings niya ay maganda ngayon. Ibig sabihin, gumagana ang treatment. Mr. Blake, hindi mo naman talaga iniisip na ikaw ang father figure sa drawing na to? Di ba?
Kung hindi ako, sino? Ito. Ako ito. Sa lahat ng oras na to, ako ang naging parang tatay kay Ruby. Samantalang ikaw, ang totoong ama niya, ikaw rin ang dahilan kung bakit siya bumagsak mula langit papuntang impyerno. Bilang isang professional na psychiatrist, gusto kong lumayo ka sa pasyente ko. Basta magkalayo kayo ni Ruby, sigurado akong hindi magtatagal. At gagaling din si Ruby. Sinasabi mong lumayo ako sa sarili kong anak? Anak mo? Karapat-dapat ka ba talagang maging ama? Kung talagang tinuring mo siyang anak, hindi siya nagkaganyan. At ako, hindi ako uupo dito ngayon. Aaminin ko, hindi ko siya napahalagahan dati. Pero babawiin ko iyon sa kanya. Kung karapat-dapat ba akong maging ama, hindi ikaw, isang outsider, ang magsasabi? Ginawang Blake? Parang hindi mo pa rin maintindihan. Dito sa bahay na to, ikaw ang outsider. Anong ibig mong sabihin? Tuwing may problema si Ruby, si Lauren ang unang lumalapit sa akin. At ikaw, na sarili niyang ama, anong nagawa mo? Hayaan mong magsalita ako ng diretsahan. Ikaw, malayo ka pa sa level ni Lauren. Ulitin mo yan? Dahil hindi mo siya kayang bigyan ng maayos na buhay, mas mabuting magparaya ka para sa mas karapat-dapat. Ibig mong sabihin, hiwalayan ko ang asawa ko? Si Lauren at ako, tunay na magkaibigang mula pagkabata. Mas matagal na kaming magkakilala kaysa sa inyo. Ako ang mas karapat-dapat maging asawa niya. Inarkila ka namin bilang tagapagpagaling? Tungkol sa mga problema ng pamilya namin? Hindi mo dapat pinapakialaman bilang outsider. Tanggal ka na. Ginoong Blake, hindi ikaw ang nasusunod dito. Ginawang Blake, alam ko, malaki ang maling akala mo sa akin. Humihingi ako ng paumanhin. Pero, wala akong kasalanan. Hindi mo pwedeng hayaan na dahil lang hindi mo ako gusto, mapabayaan ang gamutan ng bata. Tama ba ako, Ginoong Blake? Tama ka sa isang bagay? Talagang hindi kita gusto. Alice, lumabas ka. Elliot, anong ginagawa mo? Lauren, palaging ganyan ang ugali ni Elliot. Alam mo naman kung paano siya. Kunwari na lang ako na parang kinagat ako ng aso. Sino ka ba para tawagin kang aso? Elliot. Nakikisama ka talaga sa hindi natin kaano-ano? Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Bigla mo lang siyang sinigawan ng walang dahilan. Inaakala mo ba papuri ang makukuha mo sa ginawa mo? Kayong dalawa ang pamilya. Ako ang hindi kasali. Aalis na lang ako. Lauren? Dr. Grant, talagang mahaba ang gabi mo ngayon. Mas mabuti pang umuwi ka na at magpahinga. Papahatid kita sa driver ko. Tungkol naman sa pananakit niya sa akin, hindi mo ba siya pananagutin? Ako na lang ang hihingi ng tawad sa ginawa ng asawa ko. Pero, dahil ayaw niya na nandito ka, mas mabuti sigurong wag na tayong magkita dito sa bahay. Kung kailangan, ako na lang ang magdadala kay Ruby sa ospital para magpakonsulta sa iyo. Sige, magkita na lang tayo sa ospital. Okay. Bakit hindi mo pa siya tinanggal sa trabaho? Bakit ko siya tatanggalin? May balak talaga ang taong yun. Sinusubukan lang niya akong kumbinsihin na makipaghiwalay sa'yo. So? Doktor siya. Parte ng trabaho niyang ilayo sa panganib ang pasyente. At saka, ang nangyari kay Ruby, ikaw naman ang sanhi nito sa simula. May tinatagong motibo talaga siya. May lakas ng loob pa siyang harap-harapan sa akin, sa mismong asawa mo, subukan kang agawin. Anong lalaki ang papayag sa ganun? Nakakatawa ba yun? Ay naku, tama na, may girlfriend siya. Walang paraan na gusto niya ako. Pero ikaw, masyado kang affected. Selos ka ba? Hindi ito tungkol sa selos. Asawa kita. Paano ko hahayaang may ibang lalaki na tumingin sa'yo? Pero, di ba wala kang nararamdaman para sa akin? Elliot, nag-uumpisa ka na bang? Magkaroon ng konting feelings para sa akin. Kahit konti lang? Ako. Kahit wala akong nararamdaman para sa'yo, asawa pa rin kita. Kung may ginawa ka talaga kasama ang ibang lalaki, paano naman ang itsura ko sa ibang tao? Reputasyon?
Nag-aalala ka sa reputasyon mo, pero ako hindi. Sa dami ng taon na ikaw at Gabriela nagloloko, naisip mo ba kung paano ako tinitingnan ng iba? Bakit napunta ulit tayo sa usapang Gabriela? Sinabi ko na sa'yo, may amnesia ako. Wala akong maalala tungkol sa amin ni Gabriela. Inaakusahang wala naman akong kasalanan. Pagbalik mo ngayon, nagpakabait kang asawa at nagpakabait kang ama. Akala ko pa nga, tuwang-tuwa ako ng lihim, na baka magbago ka na, sana. Sa dulo pala, para lang makautang si Gabriela sa akin. Elliot, ako nagpalaki sa mga anak mo ng matagal na panahon. May konsensya ka ba, gago? Gets ko na. Galit ka kasi. Natatakot kang magpapautang ako kay Gabriela? Kaya nagsiselos ka. Bakit ako magsiselos sa'yo? Kung hindi dahil kay Ruby, matagal na kitang hiniwalayan. Ganun ba? Anong ginagawa mo? Teka, subukan ko nga. Dahil lang ba kay Ruby, kaya ayaw mong makipag-divorce sa akin? O dahil ba? Gusto mo rin ako? Wala. Sa lahat ng taon ng kasal namin, ni minsan hindi niya inisip ang nararamdaman ko. Ngayon lang talaga siya naging ganito kamaalaga sa akin. Bakit ka umiiyak? Kanina nung nagtatalo tayo, hindi ka naman umiyak. Kung ayaw mo nito, pwede mo akong tanggihan. So, gusto mo palaging nauuna? Tama na ang dakdak. Di ba gusto mo manghiram ng pera? Gusto mo pa ba o hindi na? Oo, gusto ko pa. 10 beses. 10 beses ano? Gagawin natin ang 10 beses. Tapos, ipapahiram ko sa'yo. Parang alanganin naman yun. Parang inaabuso na kita. Tapos humihingi pa ako ng puhunan. Gusto ko na ang lahat, ayaw ko pang bitawan. Hindi talaga tama. Tama na ang sitsat. Sasali ka ba o hindi? Sasali ako. Linawin lang natin. Hindi magiging madali kitain ang perang to. Kailangan mong mapaligaya ako. Kung kagaya lang dati, at baliwala lang sa'yo ang nararamdaman ko, wala na tayong usapan. Gamit ako. So, gusto mo ba? Dahan-dahan? O baka naman? Medyo dominante? Ano sa tingin mo? Gets ko. Kontento ka na? Ayos lang. Medyo pagod. Konti. Ulit. Isang minuto na lang bago magsimula ang seremonya. Nasaan si Ginoong Blake? Nag-aantay ang media. Alam ko, 10 beses ko na siyang tinawagan. Walang sumasagot. Anong gagawin natin? Laweng? Hindi ito magandang ideya. Naghihintay ang mga reporter sa labas. Magkakaabala tayo pag nakita tayo sa kamera. Sa ngayon, ako'y sobrang hindi kontento sa'yo. Hello, Ginawang Blake. Sabihin mo sa media. Naipagpaliban ng isang oras. May mahalagang strategic na kolaborasyon kaming pag-uusapan. Ginoong Blake,
Huwag kang lumuhod. Tumingin ka sa kamera. Hello, Ginoong Blake. Ang sipag mo talaga. Pwede po bang malaman kung anong strategic na collaboration ang napag-usapan ninyo sa sasakyan at kailangan ipagpaliban ang seremonya ng 1 oras? Si Miss Blake at ako may malalim na pag-uusap tungkol sa investment para sa proyektong ito. Ang lalim ng proyektong ito at ang personal na effort na nilaan ko, higit pa sa kaya ninyong isipin. Yung babaeng parang dragon na yon, sinasadya talaga niya akong asarin. 1 linggo na tong ganito. Isa na lang, last na talaga. 20 ulit na to. Pero hindi pa rin siya kontento. Sinasadya niya talaga. Pasok ka na. Elliot, grabe. Sobrang under ka naman. Mula nung huli nating away, mahigit 1 linggo na, hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Pati yung trabaho ko, pinahinto niya lahat. Parang balak niya talagang paluhod ako muna. Ewan ko na lang. Pero dahil kaya naman niyang gumastos para sa akin at binibigyan niya ako ng mga pagkakataon, ako na ang magpapakatao. At pagbibigyan ko na siya ng konti. Babe, ang dami ng araw na lumipas. Miss na kita sobra. Bakit ka nandito? Empleyado mo pa rin naman ako, di ba? Hindi mo naman pwedeng baliwalain ako porque lang galit ka sa akin. Allah? Babe. Noong huli, pumasok sa bahay ko yung asawa mo kasama yung mga tao niya. Pinalayas niya ako sa sarili kong bahay. Pinabugbog pa niya ako. Nasaktan ako. Wala ka bang pake? Kasalanan mo rin naman yon. Babe, ang dami ko nang tiniis kay ate. Kaya ikaw na dapat ang magtanggol sa akin. Ano ba ginagawa mo? Bakit ka nandadaya? Binibigla mo ba ako? Gabriela, pakinggan mo ako? Huwag mo akong batuhin yan. Hindi ko nabibilhin yon. Ano? 1 linggo pa lang. At hindi mo ba mapigilan ang sarili mo? Hindi kita pipigilan ngayon. Basta pumayag ka na ibalik ang bahay ko at ang trabaho ko, saka pirmahan mo ang kontrata bilang lead sa Star-Crossed Lovers. Kahit ano ang gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko yon. Hoy, umalis ka. Lumayo ka sa akin. Babe, sinabi mo ako ang paborito mo. Kumpanya, pamilya, asawa, mga anak at mga kapatid. Wala yang halaga kumpara sa akin. Bakit mo binabali ang salita mo? Alam ko na, hindi ko nga akalaing pinagkakatiwalaan pa kita uli. Pagdating sa panloloko, hindi ka talaga pumapalya. Owen, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Hindi na kailangan. Iiwan ko na to. Owen! Hoy, bitawan mo ako. Ito ang listahan na inayos ni Owen ng mga posibleng investor para sa collab. Tanggal ka na? Ang lakas ng loob mong tanggalin ako? Maniwala ka o hindi na kita kakausapin ulit. Ginoong Blake. Nakita niyo ba si Owen? Kakaalis lang ni Owen na galit na galit. Hindi niya sinabi kung saan pupunta. Ginoong Blake? Kung hinahanap niyo si Owen, mas mabuting sa ospital niyo siya hanapin. Doon niya inuubos ang libreng oras niya nitong mga araw. Ospital? Anong nangyari kay Owen? May sakit ba siya? Hindi mo alam? Tama lang siguro yon. Matagal na kayong hindi magkasundo ni Owen. Ano bang nangyayari talaga? Sabihin mo na sa akin. Hindi tungkol kay Owen too. Kapatid niya, si Ella Fisher. Kumakalat ang balita, malubha na ang cancer niya. Palpak din ang negosyo nila nitong mga huli. Ibinenta ni Owen lahat ng kaya niyang ibenta. Tumutulong din kaming lahat. Pero hindi pa rin sapat para sa gastos sa operasyon. Baka ilang araw na lang talaga natitira. Anong sabi mo? Ella, paano nangyari to? Anong problema? Bakit ka umiiyak? Ang tanda mo na, iyakin ka pa rin ba hanggang ngayon? Pasensya na. Hindi ko dapat pa ulit-ulit na pinagkatiwalaan si Elliot.
Kung naibenta ko lang sana agad yung shares ko, siguro, nagkasapat na ako para sa operasyon. Pero ngayon, wala na yung kumpanya. Wala ring pera yung kumpanya ko ngayon. Huwag mong gawing pabigat yan. Hindi kita sinisisi. Pero kapag wala na ako, kailangan matuto kang alagaan ang sarili mo. Huwag mong pahirapan ang katawan mo. At mahina ang tiyan mo, kaya huwag mong kalimutan kumain sa oras. Ate, huwag mong sabihin yan. Ikaw, mag-aasawa ka at bibiyayaan ng mga anak. Kapag umiikot na yung mga bata sa paligid mo, unti-unti kang tatandang masigla at masaya. Kaloka ka talaga? Nakalimutan mo na naman. Kasal na yung lalaking mahal ko. Kaya, hindi ako mag-aasawa. Ay, Grabe, si Class Monitor Ella pala. Akala mo kung sino kang talino, ha? Isusumbong mo pa talaga kami sa teacher. Ngayon, hawak ka na namin. Ipapakita namin kung anong napapala ng mga pakialamera. Anong gagawin niyo? Huwag kayong gagawa ng masama. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin siya ngayon. Naalala ko noon. Payat na payat pa siya, parang unggoy. Pero ginamit niya buhay niya para harangan yung mga bully at protektahan ako. Simula noon, nagpasya na ako. Kahit hindi niya ako mahal, ipagtatanggol ko siya habang buhay ko. Sakit lang isipin na ang habang buhay ko, sandali lang pala. Ella, patawarin mo ko. Kasalanan ko lahat to. Gagawa ako ng paraan para mailigtas ka. Kumusta, Ginoong Fletcher? Ako si Elliot mula sa Starlight Media. May isang proyekto akong gustong pag-usapan sa inyo. Sir, hindi ba malapit na kayong mabankrupt? Wala akong dapat pag-usapan sa isang kumpanyang nalulugi. Kumusta, Ginang Harper? Kumusta, Ginoong Carter? Oo, tama. Ako si Elio. Ginoong Fulton? Pakiusap, tingnan niyo po ito. Napakaganda ng proyektong ito. Kapag nag-invest kayo, siguradong magiging super patok to. Hindi mahalaga kung gaano pa kaganda yan. Alam naman ng lahat na sa Starlight Media, ang lead actress nyo ay puro porma lang, walang talento. Kahit pinakaastig na proyekto, sisirain pa rin sa kamay nyo. Ginoong Fulton, pakiusap lang, silipin nyo man lang. Kasalanan ko rin kung bakit naging ganun ako ka-SOB noon. Bumagsak na talaga ang reputasyon ko ngayon. Nitong mga nakaraang araw, kung saan-saan siya naghahanap ng mag-invest. Oo nga, pero halos walang napapala. Dati, ang taas ng pride niyan. Hindi marunong yumuko kahit kanino. Ngayon, kaya na niyang lunukin ang pride niya. Mukhang gustong-gusto niya talagang gawin yung pelikula. Nagiging malambot ka na naman yata, ano? Tutal, siya ang tatay ng anak ko. Ginagawa niya ang pelikula para kay Gabriela. Anong kinalaman mo doon? Lauren, kailangan mo nang tigilan ang pagiging martir. Oo nga. Alam ko namang masasaktan lang ako sa huli. Pero heto ako hindi pa rin natututo, paulit-ulit lang. Tulad ng gamo-gamo sa ilaw. Sumusugod ng hindi nag-iisip. Dahil hindi ko mahiraman ng pera? Sige na nga. Ibebenta ko na lang ang kotse. Hello, Ginawang Blake. Assistant Joan. Bakit? Ano yon? I-connect mo ako sa merkado ng second-hand na kotse. Ibebenta ko yung kotse ko. Dapat cash agad, tsaka mabilis. Ibebenta mo ba yung kotse? Kung gusto mong madali, baka bagsak presyo yon. Ayos lang. Tsaka, may mga ari-arian din sa pangalan ko. Pati kumpanya.
Lahat ng pwedeng ibenta o isanla, pakibantayan mo para sa akin. Sige po, Ginong Blake. Ibebenta na niya yung kotse niya. Oh. Tapos pati yung ari-arian, gusto niya pang isanla. Magkano lang ba makukuha sa isang kotse? Sandali, parang may mali. Kung isusugal niyang lahat ng ari-arian niya, tapos malugi pa yung pelikula, wala na siyang matitira. Pag nangyari yun, ako pa ang magpapakain sa kanya. Miss Blake, anong ginagawa mo ngayon? Idrive mo ako dun. Anong ginagawa mo dito? Ginoong Blake, hindi ka ba nagmamadaling ibenta yung kotse? Iabot mo na yung susi. Nagmamadali ako? Pero ang bilis mo naman masyado. Umupo ka sa likod. Gusto mo ba? Ano? Pati kotse mo binibenta mo na. Ang bahay at kumpanya, sinasangla mo rin. Di ba kapus ka na sa pera? Ano na? May utang ka pasahin. Gusto mo ba gawin? Dito lang? Hindi pa ako nakakakain buong araw. Tapos, hindi pa ako nakapag-ahit. Hindi pa ako nakapaligo. Todo trabaho ako dati. Pero hindi ka naman napasaya. Ngayon, pagod na pagod ako buong araw. At, ang dumi-dumi ko pa. Kung gagawin ko ngayon, makukontento ka ba? Gagawin mo ba o hindi? Sinabi ko na hindi ako pupunta, pero pinilit mo. Ngayon, sira na reputasyon ko. Nakakahiya sobra. Oy, anong ginagawa mo? Yawan, hindi na kailangang ibenta ang kotse. Sabihan ng accounting. Ilipat kay Elliot. 100,000,000. Alam ko na ganito mangyayari. Miss Blake, gagawin ko agad. Magkano? 100,000,000? Todo trabaho ako dati, hindi ka naman napasaya. Pero kanina lang, napasaya kita? Mahilig ka pala sa mabilis? Sina, uwi na tayo. Hindi pwede. Sobrang nakakahiya na. Alis ulit ako. Kung wala ka ng lakas, humiga ka na lang. Ako na ang gagalaw. Kamusta? Hindi maganda ang lagay ng pasyente. Doc, kailangan mong iligtas ang kapatid ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kailangan mong makalikom agad ng pambayad sa operasyon. Baka may pag-asa pa. Miss Harper, alam mo, yung kolaborasyon natin. Walang kailangang madaliin. Miss Harper, anong ginagawa mo? Kasi? Nagkataon gusto ko talaga tong lalaking to. Yung itsura niya pati ugali. Siya yung tipo ko. Kapag nakapag-desisyon ka na, pwede mo akong puntahan kahit kailan. Tungkol sa kontrata, pwede nating pag-usapan. Hello, Miss Harper. Si Owen ito. Ikaw pala, naalala pa kita? So, malulugi na raw ang Starlight Media, diba? Sa ganitong sitwasyon,
Ako ang naisip mo? Hindi tungkol sa kumpanya to. Ako mismo to. Gusto kong umutang ng pera. Pwede ba yon? Magkano? 2 milyon. Pwedeng maayos yan. Isa-send ko ang address sa'yo. 10:00 ng gabi ngayon. Ikaw mismo ang kumuha. Owen. Hindi. Owen. Huwag kang umalis. Owen. Ella, bakit ka nasa sahig? Tayo ka na, dali. Elliot, anong ginagawa mo rito? Ikaw at si Owen. Akala ko hindi kayo magkasundo. Bakit mo naman nasabi yon? Sa amin lang yon. Kaunting hindi pagkakaintindihan lang. Best friend ko pa rin siya. Nasaan si Owen? Hindi pa ba siya dumaan ngayon? Elliot, may gagawin siyang kalokohan para sa akin. Pigilan mo siya. Huwag mo siyang hayaang umalis. Si, kalma ka muna. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ganun ka pa rin. Hindi ka nagbago kahit kaunti. Nakakaakit ka pa rin. Miss Harper, hindi ko tatanggapin tong pera ng basta-basta. Tubong, babayaran ko rin. Kahit ano pang mangyari. Kung matutulungan mo ako ngayon, sisiguraduhin kong makakabawi ako sa'yo. Tubong babayaran? Araw-araw lugi ang negosyo mo. Paano mo ako babayaran? Hindi mo na kailangang bayaran. Hindi ako kapos sa pera. Alam mo naman kung ano ang gusto ko. Hubarin mo ang damit mo. Maghubad ka. Owen. Sa lahat ng taon na lumipas, pinabayaan ko pala ang isang kapatid na dumaan sa impyerno kasama ko na magkalagayang ganito. Owen, huwag kang mag-alala. Tutulungan talaga kitang makabangon ulit. Nahanap ko na siya. Si Owen, nasa Springbrook Hotel ngayon, Kuwarto 3201. Tingnan mo ang sarili mo. Anong pinagkaiba mo sa isang lalaking bayaran? Matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Ano na naman problema mo? Sa tingin mo ba nakakainis ako? Sobrang wala ka ng pera kaya binebenta mo na sarili mo pero nagmamalinis ka pa. Tama. Nandito na ako para ibenta ang sarili ko. Bakit pa ako magmamalinis? Hubad, ubarin mo lahat. Kapag napaligaya mo ako ngayon, iyo ang pera. Owen. Si Ella naghihintay pa sa perang 2 para mailigtas ang buhay niya. Para mabuhay si Ella, ano ba ang halaga ng kaunting dignidad? Owen. Elliot, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito, gago? Sumama ka sa akin? Nag-resign na ako at nakuha ko na ang shares ko. Kung ano man ang gawin ko, wala kang pakialam. Kapatid kita. Wala akong pakialam kung aminin mo man o hindi. Ako ang bahala dito ngayon. Kapatid? Yung kapatid kong babae nasa ospital pa. Kung aalis ako dito ngayon, hindi na siya mabubuhay. May pera ako. Tungkol sa sakit ni Ella, ako magbabayad ng gastos? Saan mo nakuha yung pera? Bukod pa diyan, kapatid ko siya. Wala ka ng kinalaman dito. Sabay tayong lumaki. Hindi lang siya kapatid mo, importante rin siya sa akin. Paano ko siya iiwan na mamatay? Sumama ka sa akin. Sandali lang. Si Mr. Blake ng Starlight Media. Kuha-kuha mo na siya sa akin. Nagpaalam ka ba? Kapatid ko siya. Ako ang bahala dito ngayon. Kapatid? Noong parang aso siya dahil sa 2 milyon lang, sa harap ko mismo, nagpapakababa,
Asan ka noon? Huwag kang magpakabayani ngayon. Makinig ka. Sa lugar ko, imposibleng makuha mo siya. Security. Miss Harper. Pwede kang umalis dito na tahimik. IDPL. Ikaw ang magpalit ng pwesto niya. Ang ganda ng mukha mo. Nakakaakit talaga. May tao ba dyan? Miss Harper. Pakitulungan nga akong hawakan tong mokong na to. Bro, paano kung hindi na lang? Dahil lang tinawag mo akong bro, hindi pa tapos to. Ikaw nga lang ang boss ng naluluging kumpanya. Ang kapal ng mukha mong banggain ako. Mukhang nanghahamon ka ng gulo. Sunggaban niyo siya. Tama na. Paano kung ako ang sumalungat sa'yo? Miss Blake ng Blake Group? Inaapi mo ang lalaki ko? Ang kapal talaga ng mukha mo. Di ba may problema sila ni Elliot? Bakit ang dami niyang dala dito? Baka chismis lang pala. Miss Blake, hindi ganon. Isang hindi magkakalawan lang ang lahat. Lumayas ka na. Gusto mo bang pauwiin kita sa morgue? Oo, sipo. Tara na. Love, ang astig nun. Sabi ko naman sa'yo, hindi kailangan alay. Kaya ko naman mag-isa. Kung pwedeng tapusin sa takutan lang, bakit pa kailangan gawing seryoso? Owen. Tara na. Herminio Roxas, tumigil ka diyan. Sino ka ba sa tingin mo? Anong karapatan mo para utusan ako? Ayusin mo ang sarili mo. Akala mo ba, sa paraan na ito ng pagkita ng pera, mapapasaya mo ang kapatid mo? Huwag kang makialam sa buhay ko. Hindi ba matagal mo nang sinabi na ayaw mo nang maging kapatid ko? Ngayon na may resignation na at naibenta na ang shares. Sa atin, wala nang natira. Wala na talagang natira? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang wala. Saan ka pupunta? Hindi mo ba nakita? Nag-aaway ang lalaki mo at ang kapatid niya. Nakita ko. Bakit di ka lumapit? Sa kanila ito bilang magkapatid. Bakit ako makikialam? Kanina lang. Maliit na galos lang ang nakuha niya. Sobrang nag-alala ka na. Iba ito. Iba ito. Masyadong malalim. Ang hidwaan nila. Kailangan nila itong mailabas. Tara na. Saan? Gusto ko lang siguraduhin na okay siya. Uwi na tayo. Ang laki mo talagang iyakin. Oh. Pero simula ngayon, ayaw ko nang maging iyakin. Yung proyekto natin dati, nakaipon ka na ba ng pondo? Ano? Gusto mo bang makipagtrabaho ulit sa akin? Hindi ka ba natatakot na magsisi ka? Sa tingin ko, bumalik na ulit ang dating masiglang Elliot. Pagkakatiwalaan kita ng huling beses. Magandang umaga, Mr. Blake. Magandang umaga, Mr. Fisher. Ayos ka, bata. Nakakuha ka na naman ng pondo mula sa Blake Group. Tama ba ang hula ko? Gumamit ka ba ng panakaw na paraan? Anong pinagsasabi mo? Si Lauren ang asawa ko. Magkasama kami bilang team. So, ginawa mo ba? May effort ka ba sa party na yon? Lumayas ka nga. Para sa FL ng pelikula na to, plano kong italaga ang bagong talento natin, Aubrey Lane. Ano tingin mo? Aubrey? Si Aubrey ay talagang mahusay na pagpipilian. Ang galing niya sa pag-arte. Sweetheart. Elliot. Bakit na naman nandito ka? Elliot. Narinig ko na nagsimula na ang proyekto ng Star-Crossed Lovers. Ang galing. Alam kong kakayanin mo na makuha ang pondo para sa produksyon. Kailan mo balak simulan ang shooting? Sino ang magiging male lead? Bakit ba? Anong pakialam mo? Siyempre mahalaga. May usapan tayo, di ba? Ako nga dapat ang FL. Para sa role na to, nag-hire pa talaga ako ng coach para gumaling sa pag-arte. At pumayat pa ako ng 10 pounds. Tingnan mo, di ba mas maganda na ako ngayon? Hindi ko ba sinabi na mag-resign ka na? Hindi pa ba naipadala ng HR ang mga papeles? Elliot, alam kong galit ka lang kaya sinasabi mo yan.
Nagkamali ako dati, pero di mo naman pwedeng. Takutin na tatanggalin ako kung kailan mo gusto. Alam mong, ikaw lang ang dahilan kaya pumasok ako sa industriya. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Buhay ka kung paano mo gusto. Masyado nang maliit ang Starlight Media para sa isang bigatin na katulad mo. Elliot, pangalawang beses ko na itong nilunok ang pride ko at pumunta rito para hanapin ka. Kahit pa ikaw ay ang emperador, dapat nakuha mo na ang ipinapahiwatig ko. Ang taas pa rin ng tingin mo sa sarili mo, isinasampal mo lang sa mukha ko ang kabaitan ko. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Kahit kulang ka sa pinag-aralan? Siguro naman naiintindihan mo ang simpleng Filipino? Elliot, anong ibig mong sabihin? Hindi ba sapat ang linaw ng sinasabi ko? Gabriela, ikaw ay terminated na. Simula ngayon, lahat ng pag-aartista mo, wala nang kahit anong koneksyon sa Starlight Media. At isa pa, huwag ka nang magpapakita sa kumpanya ko. Ngayon, please, umalis ka na. Elliot, totoo ba to? Miss Pierce. Dito po, please. Gets ko na. Dahil kay Loren, di ba? Inaabala ka niya na lumayo sa akin, kaya ikaw mismo ang lumalayo. Isa pang beses ko uulitin. Sa pagitan natin, wala talagang kahit ano. Kung magpapatuloy ka pa sa eksena mo, hindi ako magdadalawang isip na ipalabas ka. Sa tulong ng mga security. Sinangga, gusto mo nang tapusin ang kontrata ko? Nasaan ang separation pay ko? Paano naman ang bayad sa akin? Sa dami ng taon na yon, ako lagi ang bida sa bawat proyekto. Kung wala ako, matagal nang nagsara ang kumpanyang to. Bigyan mo ako ng bayad. Aalis na ako pagkatapos akong bayaran. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Marami nang ginawa ang kumpanya para sa'yo. Pinondohan ka namin at binigyan ng resources, pero wala ka namang naipakita. Sobrang pangit ng acting mo. Lahat ng project sumablay. Tapos may ganang ka pang humingi ng pera. Talaga namang. Walang ganito. Kung mawala ka sa kumpanya, hindi naman ganito kalala ang mangyayari. Sa tingin ko, alam niya na sobrang sablay ang acting niya. Wala nang gustong kumuha sa kanya. Kaya siya humihingi ng pera kay Mr. Blake para sa retirement niya. Tumahimik kayong lahat. Nawawala na siya sa sarili niya. Ang pangit ng pag-arte niya. Lahat galit sa kanya, tapos hindi pa natin pwedeng sabihin. Makinig ka sa akin. Ang hina mo na talaga. Mag-resign ka na lang. Magpaalam ka na sa trabaho mo. Elliot, hahayaan mo lang bang apihin ako ng mga empleyado mo ng ganito? Habang busy ako at wala akong oras para sa'yo, layuan mo muna ako. Kung hindi ako magdadalawang isip na paagahin ang demanda laban sa'yo. Lahat ng pera na nahuthut mo sa akin, bawiin ko lahat yon. Si Elliot, ang kapal ng mukha mong tratuhin ako ng ganito. Hintayin mo lang. Ano? Bakit ganyan kayong lahat tumingin sa akin? Sir Blake, ang galing mo kanina. Sir Blake, sinibak mo rin siya sa wakas. Matagal na kaming galit sa kanya. Oo nga, Sir Blake. Napag-isipan mo rin. Plano mo ba kaming pamunuan para gumawa ng malaki? Gagawin namin? Sigurado yon. Pero sa ngayon, balik trabaho na muna lahat. Hindi ko akalain. Sa buhay ko, makikita kong sisibakin mo si Gabriela. Pero, pag nababaliw na yung babae na yan, kahit ano gagawin niya, dapat mag-ingat ka. Siyempre, matagal kayong may ugnayan. Hindi mo alam kung anong maaaring gamitin niya laban sa'yo. Tama na. Huwag muna natin siyang isipin ngayon. Mauoperahan si Ella bukas? Sasama ako sa'yo! Haloin. Nandito na si Ruby. Nandito na si Ruby. Ang tangkad mo na. Halika dito. Yakapin mo nga ako. Tingnan niyo si Ruby. Parang tumaba ka ah. Maayos ka bang kumakain? Si Daddy naging sobrang mahinahon na lately. Ang saya-saya ko. Mas marami na akong nakakain. Kesa dati. Elliot. Hindi na ba siya naghuhuramentado lately? Iba na si Daddy ngayon. Hindi na siya sumisigaw sa akin. At saka, ini-encourage pa niya akong magpinta. Dr. Grant, hindi na ba galit si Daddy sa akin? Sana nga na talagang tanggap ka na ng tatay mo at talagang mabait na siya sa'yo. Pero huwag mong kalimutan kung paano kanya sinaktan dati
Binabasag niya ang mga drawing board mo. Pinapahiran kanya ng pintura sa buong katawan. Binubugbog kanya kapag lasing siya. Sinabi niyang ikaw ang pinaka. Walang silbi sa buong mundo. Sinabi niya na ang nanay mo, ahas daw. Lahat ng galit niya sa mundo, pati na ang sariling pagkainutil niya, ipinasa niya lahat sa inyong mag-ina. Siya ang ugat ng mga pinagdadaanan mo ngayon. Tama ba? Dr. Grant, bakit mo siya tinatakot? Kakagaling lang niya eh. Pinapaharap ko siya sa sarili niyang mga demonyo. Kung hindi niya to malampasan, paano siya tuluyang gagaling? Ruby, dama mo ba sa puso mo? Sino ba talaga ang demonyo? Sasaktan ka ng tatay mo, pero ako hindi. Ako, palagi kitang poprotektahan. Ganun ba? Si Dr. Grant ba gusto ipalit ako? Tapos siya na maging tatay niya? Tay, Huwag kang matakot, Ruby. Nandito si Tay. Poprotektahan ka ni Tay. Anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako pumunta, na-miss ko sana ang maliit na palabas ni Dr. Grant. Ginamit pa ang pagpapagamot ng anak ko bilang palusot para sirain ang pamilya ko. Ginoong Blake, ano bang ibig mong sabihin dyan? Alam kong may galit ka sa akin, pero sana igalang mo naman ang propesyon ko. Sa lahat ng oras na to, ginagawa ko ang lahat para tulungan si Ruby. Tama yon. Si Dr. Grant na ang nangangasiwa sa pagpapagamot kay Ruby ng ilang taon. At sa totoo lang, gumaganda na ang lagay ni Ruby. Ganun ba? Kung eksperto nga si Dr. Grant sa psikolohiya, alam niya dapat ang tungkol sa iligal na paraan na tinatawag na trauma addiction induction. May ibang abusadong therapist na ginagamit ang mga salita para hikayatin ng pasyente na itanggi ang realidad, baluktutin ang mga alaala, at palakasin ang mga takot para tuluyan silang umasa na lang sa manggagamot at malinlang sa bayad. Pero Dr. Grant, hindi ka naman mukhang gipit sa pera. Sadya mong tinutulak ang anak ko. Paulit-ulit mong binibigyang diin na parang halimaw ang ama sa isip niya. Ano nga ba talagang binabalak mo? O baka naman gusto mong wasakin ang pamilya ko para mapalapit ka sa asawa ko? Kalokohan yan? Kalokohan? Nirecord ko lahat ng sinabi mo para ligawin ang anak ko. Bakit hindi ko na lang ibigay to sa mga autoridad? At hayaan silang magdesisyon kung ako ba ang nagkakalokohan. Mr. Blake, pakiusap lang, patawarin mo na ako ngayon? Samuel Grant, totoo ba lahat ng sinabi niya? Sobrang nagtiwala ako sa'yo, kaya pinagkatiwala ko si Ruby sa'yo. Tapos sinubukan mo pa siyang saktan. Lauren, hindi yun ang iniisip mo. Matagal na kitang pinapanood, ikaw at ang anak mo, sobra kayong nahirapan. Sa totoo lang, gusto ko talaga na layuan mo na si Elliot. Kaya ako nasabi yung mga bagay na yon kay Ruby. Pero ginawa ko naman lahat ng yan para sa'yo rin. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Buhay ko to, akin to. Ang buhay ko, ang asawa ko. Wala kang karapatang manghimasok. Si Elliot na yan, halimaw yan. Hindi siya bagay sa'yo. Samuel, tama na. Simula ngayon, hindi ka na bahala sa gamutan ni Ruby. Lauren, narinig mo yon? Kapag lumapit ka ulit sa asawa ko o anak ko, isusumbong ko lahat to sa korte. Yung magandang karera mo, matatapos na yan. Tara na. Ruby, hindi na darating si Tito Samuel. Si Daddy na ang magproprotekta sa'yo. Maghahanap si Daddy ng mas mahusay na doktor para sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga pinaniwalaan ang mga sinabi ni Tito Samuel. Kahit hindi ka naging mabuti sa akin noon, palagi kong nararamdaman na parang hindi ikaw ang totoong daddy ko. Yung daddy na mabait sa akin ngayon, iyon ang totoong daddy ko. Ang bait-bait ni Ruby. Ang talino mo talaga, anak. So, talaga bang pababayaan mo na lang si Samuel? Ano pa ba ang magagawa ko? Nag-bluff lang ako kanina tungkol sa recording. Kung meron talaga akong ebidensya, hindi ko na siya kakausapin pa. Matagal ko na siyang dinala sa pulis. Pero kapag naglakas loob pa siyang galawin, ang asawa at anak ko, sisiguraduhin kong babayaran niya lahat ng ginawa niya. Huwag kang mag-alala, mali ang naging pagtingin ko sa kanya ngayon.
Pero hindi na ako magkakamali ulit. Tama na. Nagpapakumbaba ang She-Dragon sa akin? Anong ibig sabihin yan? Makatwiran naman ako Kung makatwiran ka nga, noong nasa school pa tayo, hindi sana tayo magkaaway. Araw-araw tayong nagbabangayan noon. Noong nasa school pa tayo, paano ako naging hindi makatarungan? Para magsimula, noong kakabalik lang ako sa nakaraan, nasa gitna ako ng pagsasabi ng feelings ko, tapos bigla kang sumulpot at sinira mo lahat. Ganun lang kasi. Ganun lang kasi ano? Kasi gusto kita. Ano ang binubulong mo diyan? Wala. Huwag mong sabihin na gusto mo rin pala ako dati noong school. No way. Totoo? Parang enjoy na enjoy ka. Nung linggo na yon Ano ba yung sinasabi mo sa harap ng bata? Huwag kang umalis. Kaya ko pa ha? Gusto mo pang isang round? Uuwi ka ba para maligo? Lumaban ka. Sundukin mo ako. Sigawan mo ako. Gamitin mo yung tako. Basagin mo ulo ko. Sipain mo ako. Yurakan mo ako. Hindi ko kaya. Ang tanga mo. May mukha kang kalahating parang kay Lauren, pero parang mannequin ka lang. Walang sariling paninindigan. Kung si Lauren ang nandito at ganito ko siya tratuhin, grabing magagalit yun. Baka nga, kunin niya tong upos ng sigarilyo at tusukin mga mata ko. Siguro hindi mo alam. Nung nasa school pa kami, sobrang tabang nun. Parang araw ang dating. Habang ako, parang nakasilip lang sa kanal, nakatinggala, pinagmamasdan siya. Akala ko, balang araw, pwede na lang. Magyakapan kami. Heke ka lang talaga. Hindi mo siya kayang tapatan kahit kailan. Gabriela, lumabas ka. Dr. Grant, ang tagal na nating hindi nagkita. Gusto mo ba ng kasunduan? Anong klaseng kasunduan? Alam kong matagal mo nang gusto si Lauren. Pinapangako ko, pag natapos ito, siguradong maghihiwalay silang dalawa. Kapag nangyari yon, pwede ka nang makasama si Lauren. Paano mo gustong gawin to? Madali lang. Makukuha mo ang babae, makukuha ko ang pera. Kailangan lang natin mag-set ng bitag para makumpirma ang balita ng pagtataksil ni Elliot. Tapos ipasa natin sa media. Siguradong maghihiwalay sila noon. Pag nakuha ni Elliot ang parte niya sa Blake Group na pera, sasama ako sa kanya. At ikaw, pwede ka ring natural na makuha ang babaeng pangarap mo. Huwag kang kabahan, ayos lang ang lahat. Hindi mo naiintindihan, Ella. Mula bata pa kami, ang bait niya sa akin. Parang totoong kapatid siya sa akin. Sa alaala ko, masayahin at puno ng sigla pa rin siya noon. Hindi ko inasahan na pagising ko. Pagkalipas ng 12 taon, makikita kong grabe ang sakit niya. Lahat ng nangyari nitong mga taon, wala pa rin akong natatandaan. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang lahat. Yung mga alaala mong nawala, hahanapin natin ulit yon. Sabay tayo. Doktor, kumusta ang kapatid ko? Naging matagumpay ang operasyon. Salamat, Doktor. Ayos, salamat. Doktor, kumusta siya? Huwag kang mag-alala. Magising ang pasyente kapag nawala ng anesthesia. Salamat, Doctor. Alis na ako. Elliot, Lauren, nagpagod kayo nitong mga araw na to. Gabi na. Umuwi na kayo at magpahinga. Sige, babalik ako bukas.
Alagaan mong mabuti si Ella. Pasensya na. Sino kayo? Kaibigan ba kayo ni Miss Fisher? Oh. Yung botika sa baba, kakarating lang ng batch ng specialized na gamot para sa post-op. Yung form ng reseta na iwan sa nurse's station. Kailangan ko kayong dalawa na pumirma doon? Pupuntahan ko si Owen. Yung pasyente sa loob kailangan pa ng atensyon. Imbes, ganito na lang. Sumama na lang itong Ginoo sa akin. Pabalik din kami agad. Mauna ka na sa kotse? Hintayin mo ako. Okay. Hindi ba tayo pupunta sa nurse's station? Doon tayo sa baba pupunta. Dadaan tayo sa staff corridor. Mas madali doon. Mas madali para saan? Mas madali para lokohin ako? Gabriela, hindi ba kita binalaan? Tigilan mo na yung pagpapakita mo sa akin. Kung hindi na ako magiging mabait. Paano mo ko nakilala? Sa arte mo? Hindi mo nga maluloko yung audience? Paano pa kaya ako? Tama. Dati kang nanalo ng Best Actor. Pero, hindi ko naman talaga inisip na maluloko kita. Kasi alam ko na pag nakilala mo ako, siguradong susundan mo ko. Ano bang gusto mo? Paano ka pagising? Yung binigay sa akin ni Samuel, dapat sobrang lakas na ambyan yon. Alam ko na. Nagkukunwari kang nurse sa ospital, pasok-labas ka lang kung kailan mo gusto. Siguradong kasabwat siya dito. Ano ngayon? Ngayong nandito na tayo, isusugal ko na lahat. Matutulog ako kasama mo ngayon. Pag hinawakan mo ako, habang buhay mo na, ko hindi mabibitawan. Palaging ikaw na ang magpapakain sa akin. Gabriela, konting respeto naman sa sarili mo. Aaminin ko, noong college pa, aminin ko, naging mababaw akong nahumaling sa itsura't katawan mo. Pero pareho naman tayong single noon. Ngayon may pamilya at mga anak na ako. Hindi ako naniniwala sa drama mong yan. Respeto sa sarili? Nakakakain ba ang respeto sa sarili? Ikaw at si Lauren, pareho kayong mayaman. Ako. Galing ako sa wala. Kung hindi ako aasa sa lalaki, sa sarili ko ba ako aasa? Bakit? Binigyan na kita ng pagkakataon para kumita ng sarili mong pera. Ang dami kong inoffer na babaeng bida roles sa'yo. Pero hindi mo tinutukan ang trabaho mo. Abala ka kasi kakaakit sa mga lalaki. Sa huli, bumagsak ang mga palabas at nawalan ka ng kwenta. Wala na rin yung mga lalaki. Tapos ngayon, balik ka sa akin? Anong klaseng tangatingin? Mo sa akin sa isip mo? Akala mo ba sa mga paandar mong yan, mapapa-oo mo ako? Ilang beses nakitang binalaan. Wala nang susunod pa. Sa susunod na magkita tayo, sa korte na yon. Ikaw. Elliot. Miss Pierce. Nakuha mo lahat? Huwag kang mag-alala. Kuhang-kuha ko lahat. Ang gulo pa lang. Panalo na. Elliot. Dahil ganyan ka kalamig, huwag mo akong sisihin kung sirain kita. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang mga kaibigan natin sa media. Sa pagdalo nila sa press conference ng ating bagong pelikula. Ang pelikulang ito ay hindi lang isang bagong proyekto para sa kumpanya natin, kundi isa ring pagbabalik sa pinagmulan natin. Bukod pa rito, ang pelikulang ito ay magtatampok ng isang bagong aktres mula sa kumpanya natin. Bilang FL, abangan ninyo ito. Mukhang tumino na talaga ang anak natin. Tumigil na siya sa pagbibigay ng pera o pagsusento sa babaeng iyon. Alam na niya kung paano unahin ang sarili at mamuhay ng maayos. At least may konsensya pa rin siya. At marunong bumalik sa tamang landas. Hindi ka na mag-iingay na itatakwil mo siya, tama? Depende pa rin sa ugali niya. Pawa effect. Simula noon pa. Hindi ba't ikaw itong mahilig manakot kahit malambot ang puso? Papaluin mo ang anak mo, tapos magtatago ka sa kumot, dala ng konsensya at iiyak ka ng palihim. Kalokohan. Matanda na ako. Paano naman akong iiyak? Nagkukunwari lang si Lolo. Nakita ko na yan dati. Ikaw talagang tuso ka.
Sa wakas, nais ko sanang hilingin na ang ating bagong pelikula ay maging matagumpay ang produksyon at magtagumpay sa ratings. Ano to? Anong kalokohan to? Anong nangyayari? Tingnan mo. Dali, kunan mo ng litrato. Hayop ka. Hindi. Alam ko namang hindi ka pa rin nakakawala dyan sa malanding yon. Sandali lang, hindi. Sinusubukan mo pa rin bang maki-involve sa babaeng yan? Papatayin kita, hayop ka. Sina? Papatayin kita. Papatayin kita, hayop ka. Matanda. Papatayin kita. Kalma ka lang. Dad, hindi yan ang iniisip mo. Dad, alagaan mo ang kalusugan mo. Ginawang Blake. Sa ginagawa mo, paano mo inaasahan na kakayanin ni Ginang Blake ang sitwasyon? Oo nga, totoo ba to? Ginawang Blake, may plano ka bang makipaghiwalay? Joanne, putulin mo ang broadcast. Hanapin mo ang taong in charge. Oh. Pasensya na. Wala po kaming comment sa ngayon. Elliot, bumagsak na ang stocks ng Starlight Media. Apektado na rin ang pinakamalaking investor ng proyektong to, ang Blake Group. Marami na ring maliliit na investor ang umatras ng puhunan nila. Anong sinabi mo? Loren. Alam mo ba ito bago mangyari? Loren. Sagutin mo naman ang mga tanong namin. Ginoong Blake. Ginawang Blake. Wala akong comment. Excuse us. Loren. Walang komento. Pakiusap, dumaan na kayo. Pakiusap, sagutin niyo kami. Sumagot po kayo, Mr. Blake. Sagutin niyo ang mga tanong namin. Loren. Siguradong si Gabriela na naman niyang malanding yan. Hindi na maniniwala sa akin si Loren. Hindi totoo yan. Ate. Ella. Hindi ka pa gumagaling. Hindi ka pa dapat gumagala. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Elliot, kitang-kita ko. Si Lauren kasi, ganun talaga siya. Kapag nagmahal ng totoo, hindi bibitaw hanggang dulo. Hindi na siya lumilingon sa nakaraan. Sa pagitan niyo, walang bagay na hindi niya kayang ayusin. Kausapin mo siya ng seryoso. Siya totoong nagmahal sa akin? Oo, hindi mo ba? Ramdam kung gaano kanya kamahal. Ano ba ang pwede niyang mahalin sa akin? Sa loob ng 12 anyos, literal na sobrang bagsak ako. Noong 18 ka, sobrang liwanag mo noon. Noon, parang kuminang ka talaga. Kahit gaano kalaki ang problema, dahil sa tapang at determinasyon mo, lagi mong nakakamit ang gusto mo at nagagawa mo yun ng perfecto. Sa tingin ko, yun ang ikaw na. Naakit si Lauren. Gets ko na, Ella. Salamat. Alagaan mo mabuti si ate mo? Ate. Alam ko, ang dami ng taon ang lumipas. Panahon na siguro para pakawalan ko na. Basta hanapin lang niya ang sarili niyang kaligayahan. Wala na akong pagsisisihan. Lauren, tigilan mo na ang pag-inom. Ilang beses ka nang niloko niyan. Bakit hanggang ngayon umiiyak ka pa rin para sa walang kwentang lalaking yon? Oo nga. Ilang beses na niya akong niloko. Pareho lang din itong pagkakataon na to sa mga nauna. Patago na naman siyang naglalandi kay Gabriela sa likod ko. Ano pa bang dapat kong ikalungkot? Matagal na akong manhid. Pero bakit andito ka pa rin, nalalasing? Hindi ako malungkot. Galit ako. Galit ako kasi kung magsisinungaling din lang siya. Bakit hindi niya gawing maayos? Bakit hindi niya pagbutihin? Ba't niya hinayaang mahuli ko pa? Alam mo ba? Kung anong pakiramdam yung galing ka sa langit tapos biglang bumagsak sa pinakailalim? Alam ko. Grabe talaga si Elliot. Puro kasamaan. Galit din ako sa sarili ko. Kahit alam kong ganun siya, pinili ko pa rin siyang mahalin ng walang pag-aalinlangan. Mahal ko siya mula noon hanggang ngayon. Kahit pa sinasaktan niya ako at sinisigawan, o hindi man lang inaalagaan si Ruby, hindi ko pa rin magawang kamuhian siya kahit kaunti. Joanne, wala na ba talagang pag-asa ang buhay ko?
Matagal ko nang sinabi sa'yo na wala na talagang pag-asa. Hindi pa ba sapat na ganyan na ang nararamdaman mo? Hindi mo ba kayang magsabi ng maganda? Lauren? Lauren? Ayos ka lang ba? Samuel, bakit ka nandito? Alam ko kasing malungkot ka, kaya pumunta ako para samahan ka. Lauren, dapat makipaghiwalay ka na kay Elliot. Samahan mo ako, pwede ba? Samuel, anong ginagawa mo? Si Lauren ay may asawa na. Anong klaseng kasal yun? Ngayon, pinagtatawanan na si Lauren ng buong syudad. Lahat dahil kay Elliot yan. Samuel, baliw ka na talaga. Nababaliw na ako. Araw-araw, halos mabaliw na ako kakaisip kay Lauren. Lauren, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mo ako. Ako ang taong lagi mong sandigan, nag-aalaga sa'yo, at nagpapasaya sa'yo. Hiwalayan mo na si Elliot. Sumama ka sa akin. Hello, Elliot? Nandito kami sa Blue Whale Lounge. Lasing na si Lauren. Puntahan mo na dito. Joanne, ikaw ang matalik na kaibigan ni Lauren. Bangenje na siya, tapos tinawagan mo pa si Elliot? Hindi siya karapat-dapat para kay Lauren. Samuel, nawawala ka na talaga sa sarili mo. Lauren, matagal na kitang gusto. Alam ko, hindi mo pa rin lubusang nakakalimutan si Elliot. Pero ayos lang. Kaya kitang hintayin hanggang matutunan mong mahalin ako. Bitawan mo ako. Lauren, kapag sumama ka sa akin, siguradong aalagaan kita ng tama, okay? Samuel, hindi ako sasama sa'yo. Kahit gaano ka pa kabastos si Elliot, hindi ko siya hihiwalayan. Kasi mahal ko siya. Matagal ko na siyang mahal. Simula nung 18 pa lang ako, mahal ko na siya. Hindi yun nagbago kahit kailan. Tumahimik ka. So, minahal niya talaga ako simula pa noon. Paano naging patas to? Paano naging patas to? Ako ang valedictorian ng high school. At ngayon, isang kinikilalang eksperto sa psikolohiya sa buong mundo. Anong meron siya na wala ako? Bakit siya pa ang pinili mo? Bakit? Tama na. Elliot. Sinabi ko na sa'yo, kapag nangahas ka pang lapitan muli ang asawa ko, paparamdam ko sa'yo ang kapalit niyan. Lauren, maghiwalay na tayo. Anong sinasabi mo? Utang ko sa'yo ay sobra na. Simula nang pumasok ako sa buhay mo, puro sakit lang ang naidulot ko sa'yo. Ngayon, dahil na naman sa akin, bumagsak ang presyo ng stock ng Blake Group. Kung makikipagdiborsyo ka sa akin ngayon, siguro yun ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan para ayusin to. Elliot, pinibigyan kita ng isang pagkakataon pa para baguhin ang sinabi mo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay ipaliwanag ang nangyari sa launch ceremony. Hindi ang makipagdiborsyo sa akin. Nilaglag talaga ako ngayon. Malamang, binayaran ni Gabriela ang mga reporter para gawin yon. Hindi talaga ako nandaya. Pero grabe ang public opinion ngayon. Ayokong idamay ka pa. Hanggang masolusyonan to, mas mabuti siguro kung wag muna. Elliot, makinig ka sa akin ng mabuti. Ang dami na nating dinaanan na pagsubok. Nandyan lang ako sa tabi mo sa lahat ng yon. Ngayon, nandito pa rin ako para sa'yo. Honey, sobra ka nang nakainom. Hindi ako lasing. Ruby, laging nasa tabi ni Daddy.
Kahit pa ang buong mundo ay sisihin si Daddy, ako ay mananatili sa tabi ni Daddy. Pati ako. Habang buhay tayong magkapatid, tandaan mo yan. Pati ako. Lagi kitang susuportahan. Kahit ayaw kong aminin, dahil medyo okay ka na ngayon, ipagkakatiwala ko na ang bestie ko sa'yo. Game din akong tumulong para sa'yo. Si Elliot at ako ay magkasintahan nung bata pa kami. Simula nung kolehiyo, hinabol-habol na niya ako. Akala ko magiging masaya na kami habang buhay. Pero sino mag-aakala? Naging ganid siya sa kapangyarihan. Nakasingit siya sa buhay ni Lauren, yung sugar mommy. Tapos iniwan niya ako. Grabe, hindi lang yon. Pinilit pa niya ako na maging sikretong karelasyon. Yung video na kumalat online ngayon ay tungkol sa pagpilit niya sa akin na gawin ang mga nakakahiya at nakakababa ng dignidad. Ang mga mayamang pamilya, ang dami talagang drama. Ang saya, sobrang exciting. Nandito ako para ipagtanggol ang sweetheart ko nung bata, si Lauren. Ilang taon na ang nakalipas? Para mas umangat siya, pinilit ni Elliot si Lauren. Nagkaanak lang sila, tas napilitang magpakasal. Sa totoo lang, kami ang tunay na nagmamahala. Si Elliot, ang hayop na yan, para lang sa sarili niyang mga kagustuhan, sinira niya ang dalawang masayang pamilya. Ang taong katulad niya, dapat lang i-boycott, dapat tanggalin ang mga pelikula niya sa industriya. Oh, alisin sa industriya. Alisin sa industriya. Alisin. Boycott siya. Ngayon, gusto kong gamitin ang media dito para sabihin kay mahal kong Lauren na malapit na, malalantad na ang pangit na mukha ni Elliot. Lahat ng tao sa syudad malalaman kung gaano siya kawalang hiya. Tapos ikaw, hindi mo na kailangang matakot. Pwede ka nang tumayo ng matapang at ako, lagi akong nasa likod mo. Handa kang iligtas mula sa bangungot na to. Ayos, galing. Paano mo balak iligtas ang asawa ko mula sa bangungot na ito? Talaga? Paano mo ililigtas ang asawa ko mula sa kalamidad na to? Elliot, hindi ba dapat nagtatago ka sa mga kanal gaya ng daga ngayon? Pero ang kapal mo, nagpapakita ka pa sa publiko. Gets ko naman. Kahit masama, sikat pa rin, di ba? Pero kung ilang taon na ang nakalipas at artista ka pa noon, makakalusot ka pa sa paghabol ng kasikatan. Pero producer ka na ngayon. Sa pagiging walang integridad mo at sobrang bulok ng moral, sino pa kaya gustong makipag-collab sa'yo? Sigurado akong pila na ang mga gustong mag-cancel ng kontrata sa'yo. Samuel. So, kakampi mo pala siya mula pa noon, gamit pa kayo ng mga ganitong maduming paraan para pilitin akong sumama sa'yo. Akala mo talaga susuko ako? Ginoong Blake, wala akong magawa. Isa lang akong maliit na actress. Wala akong kapangyarihan o impluensya. Paano naman ako lalaban sa mga bigatin tulad nyo? Tinawag ko ang press con ngayon para sabihin ang totoo sa lahat. Naghahanap ako ng hustisya at sinusubukan kong isalba ang sarili ko. Kung sakali, kayo, sa madilim na lugar, matatapos nyo na lang ako. At pag nangyari yon, wala na ni isang maglalibing sa akin. Matapos akong maging kabit niya ng ilang taon, basta-basta na lang niya akong binitawan, grabe si Ginoong Blake, ang tindi. Alam mo na nga. Gabriela, kung ganito rin lang ang effort mo sa pag-arte, sikat ka na sana ngayon. Hindi ba't sasabihin mo raw ang totoo? Ngayong araw, sa harap ng lahat ng taga-media, ibubunyag ko ang tunay na nangyayari. Alam kong matagal ka nang may gusto kay Lauren. Hindi ba boses yon ni Miss Pierce? Alam ko matagal mo nang gusto si Lauren. Pinapangako ko sa'yo, kapag tapos na to, siguradong maghihiwalay silang dalawa. Pag dumating na yung oras, magiging natural lang na maging kayo ni Lauren. Hindi ba boses ni Miss Pierce yon? Paano kung ayaw ka niya? Ano na lang mangyayari?
Di ba wala ka nang mapapala? Pagkatapos, magpatawag ako ng press conference para akusahan siya. Gagamitin ko ang pressure ng publiko para pilitin siyang bayaran ako. Sa kahit anong paraan, hindi tayo pwedeng matalo. So silang ang dalawa ang nagplano nito. Tama. Vera Willis? Putangina mo! Narinig niyo lahat yon, di ba? Itong dalawa, nagkaisa para gawin ang setup na to. Hindi lang niloko. Lahat ng media na nandito, may kasalanan pa silang iligal na pagpapagamot, maling paggamit ng medical resources, at iligal na pagkidnap at pambihag ng tao. Bukod pa doon, itong sikat na si Dr. Grant, may tinatago pang munting kanaryo sa bahay, ginagamit ang pananakot at panunuhol para gawing laruan sa kanyang mga tawag ng laman at pagsambulat ng galit. Sino siya? Ang dami niyang mga sugat. Ang mga sugat ni Miss Willis. Ang ebidensya. Vera, putangina mo. Tumigil ka na. Halika dito, malandi ka. Elliot, anong dahilan at inaaresto mo ako? Sa 7 taon na ginugol ko sa piling mo. Sa lahat ng peklat na nakuha ko dahil sa iyo. At sa mga ebidensyang lihim kong tinipon. Ang mga masama, sila mismo ang nagdadala ng sariling kapahamakan. Samuel, naniniwala ako na sa mga taong lumipas, habang nagbibigay ka ng therapy, bukod sa pagmamanipula kay Ruby na isa lang namang pasyente, sigurado akong marami ka pang ginawang hindi mapapatawad. Pero lahat ng ito, ipapaubaya natin sa mga pulis at sa mga nararapat na ahensya para imbestigahan isa-isa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Siya ang doktor. Dapat siya ang arestuhin mo. Bakit ako ang inaaresto mo? Tama ka, hindi ka nga doktor. Pero pinaghihinalaan kang niloko mo ako at ang asawa ko tungkol sa aming pinagsama-samang ari-arian. Malaki ang halagang sangkot. Malinaw at mabigat ang mga ebidensya. Miss Pierce, malamang ang nalalabi mong buhay ay gugugulin mo sa kulungan. Miss, pakisama po kayo sa amin. Arna. Tapos na rin sa wakas ang kalokohang ito. Oh. Tapos na nga ang palabas na to? Lauren, handa ka bang? Pakasalan ako ulit? Ano bang ginagawa mo? Mag-asawa na tayo, di ba? Oo nga. Formal nga. Kasal na talaga tayo. Pero simula nang mawalan ako ng alaala, sa lahat ng ebidensiyang nahanap ko, yung bersyon ko matapos magde-18, seryoso palang gago ako. Narinig ko pa na hindi ko man lang nagawang mapasaya ka sa kasal natin, lalo pa ang isang matinong seremonya ng kasal. Lauren, sa loob ng 12 taon, sobrang laki ng pagkakautang ko sa iyo nitong 12 taon. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong bumawi sa lahat ng iyon? Kung maaari lang, sana hindi mo na lang mabawi ang mga alaala mo. Lahat ng kulang, bubuuin ko yan dahan-dahan. Ang pamilya natin, mananatiling buo magpakailanman. Cut. Happy rap mga tropa. Palakpakan natin ang mga bida. Magbitaw ka naman ng ilang salita, mahal. Ano ba dapat kong sabihin? Siya na. Magsasalita na ang misis ko. Oh, siya. Hindi na ako magtatagal. Happy rap. Ayos.
Pwede na, Mr. Nibesti. Di pa man nagsisimula ang bagong palabas. Ang dami ng usapan at hype. Mukhang tiyak na maganda ang magiging ratings nito. E di siguradong malapit na ring mag-IPO ang kumpanya ni Mr. Blake. Siyempre naman, basta kasunod ka ni Mr. Blake, laging may parte ka sa biyaya. Napagpalit pa namin ang luma naming tirahan para sa sosyal na condo sa city. Kayong dalawa, hindi panahon ngayon para magtatarayan. Hindi naman ako babae. Paano ako magiging mataray? Huwag ka na magsalita, Ella. Kung kaya mo talagang pamahalaan ang kumpanya, ibibigay ko na lang sa'yo ang Blake Group. Masaya pa akong maging housewife para sa'yo. Huwag mo akong simulan. Hindi ako yung tipo ng lalaki na nagpapakabuhay sa yaman ng misis at iniiwan siyang parang selosang asawa sa bahay. Ako? Suportado ko ng buo ang karera ng misis ko. Ikaw talagang mahilig sa pagkain. Tingnan mo. Ang tatay mong pabaya. Yan at cake lang naaalala niya sa'yo. Halos araw-araw kanya binibilhan ng cake. Ayun, may sira na tuloy ang ngipin mo. Hindi ka na pwedeng kumain yan. Uy, Tay. Mataas ang blood sugar mo. Bakit mo kinakain yan pero siya, pinagbabawalan mo? Walang utang na loob na anak. Ikaw na ang naguutos ngayon, ha? Hintayin mo lang at mahuli kita. Ma, sasaktan na naman ako ni Dad? Wala na ba talaga akong karapatang marespeto sa harapan ng marami? Buti nga sa'yo. Oh, tara, picture tayo. Ready na lahat? Makinig kayo. 12 taon ng mga pangarap. Masayang pagtatapos. Masayang pagtatapos.